Hey, it's ano nga ba ngayon? Thursday, April 17, 2024. So, magmamahal na araw na. So, sasamantalahin natin yung time na to para mabigyan kayo ng aral tungkol sa ano ba talaga ang ibig sabihin ng mahal na araw. Kasi yung mahal na araw, pagtutubos. Ito yung pagtutubos ng kasalanan ng tao. Yun yung sabi nila. So, marami tayong uh, ipapaliwanag sa inyo tungkol sa mga pagtutubos o anuman. So, marami kayong hindi alam tungkol dito. So, kailangan yung malaman yung mga history. Alam nyo yung tawag nito, yung 32 minutes, 32 battery tayo. Yung aral na to at ang iisang Diyos at tungkol sa mga aral na to, tungkol sa mga mahal na araw. Ewan ko ba bakit tinawag na mahal na araw yung yung Semana Santa. So dito ito ang pinaka-importante na pinaka main priority ng Biblia, itong mga tungkol sa pagtutubos ng kasalanan at ng iisang Diyos. Marami kayong makukuha ngayon, mapupulot na talagang kung iisipin nyo na isa lang tong simpleng bagay na aral, nagkakamali kayo. Kasi dito nakapaloob ang mga kautusan na hanggang ngayon ay ginagawa ng mga ibang relihiyon, lalo na mga Muslim. So napakalaking impact nito pag ito'y nalaman nila tungkol dito sa mga tungkol nga ba sa pagtutubos ni Kristo. So umpisahan na natin. Ano lang to, pointers, mga pointers lang to. So pakilitan nga natin to. Pakikita ko lang sa inyo yung mga pointers na dapat nyo malaman. Okay. Ang babasahin natin ay sumpa ng kautusan. Tagal na to. Tako. 2017 ko pa yata ginawa to. 2016. Tagal na to. Yung nakikipagdebate kasi ako, pag merong mga bago na, kunyari, tinatopic nila, hindi ako papayag na hindi ako mananalo. Kaya hinahalungkat ko yung kung saan ako makakapuntos. So accidentally na sa mga ginagawa ko nyo, katulad ng iisang Diyos, katulad nitong mga kautusan na to, so aksidente na nalalaman ko tuloy yung mga history na kung bakit nagkakaganon-ganon, bakit ang ganong paliwanag doon, ano bang. Kaya tuloy nagpapasalamat ako na dahil sa debate na nagsaliksik ako, na aksidente naman na natutunan ko yung mga bagay-bagay na hindi naituturo sa inyo ng mga mangangaral. Kasi ang itinuturo sa inyo ay once you're saved, you're saved. O kaya pumunta ka sa tinubos ka ni Kristo, wala ka ng kasalanan. So tinubos ka daw kuno ni Kristo, wala ka ng kasalanan. So napakalaking bagay no na
wala ka ng kasalanan, pwede ka nang gumawa ng kung ano-ano dyan. Never, hindi ganun. So maraming bagay kayong matututunan dito sa Semana Santa edition natin, na Holy Week edition natin. So inihahanda na natin yung power banks natin para in case na malobat na naman, merong pang suporta. So basa tayo. Ito ang tungkol sa sumpa ng kautusan. Ang sumpa sa kautusan ni Moises. So ito na. Wait. Hindi natin makita yung... Narito, inilalagay ko sa harap ninyo. Sa araw na ito, ang pagpapala at ang sumpa. Deuteronomy 11:26. Ang pagpapala, hindi ko makita yung percent Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos. So yun, saksak muna natin, bagsak na agad. So ang pagpapala ay kung inyong didinggin ang inuutos sa inyo ng Panginoon yung Diyos, na aking inuutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa, ito na ang sumpa, kung hindi nyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo'y lilihis sa daan ng aking iniutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi nyo nangakilala. So, itong aral na to, until now, nangyayari to. Maraming sumusunod ng mga relihiyon sa mga Diyos na hindi nila nakikilala. Lalong-lalo na mga iglesia ni Batman. Sunod sila ng sunod sa Diyos na hindi nila nakikilala. So, totoo ba? So, basa tayo. Baka tayo mabitin ng ano. So, kinakwento ko sa ito. Tandaan mo, yung nagkukwento ko sa iyo, itandaan mo yung history. Ito ay panahon pa ng lumang tipan, sa panahon ni Moises, na hanggang ngayon ay ginagawa. Ito na ang kasalanan. Oo, buong Israel ay sumalangsang ng inyong kautusan sa pagtalikod, upang wag nilang talimahin ang iyong tinig. Kaya't ang sumpa ay nabuhos sa amin, at ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos, sapagkat kami ay nangakasala laban sa Kanya. Ang sumpa ay nabuhos sa amin, sabi ng mga taga-Israel, at ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos, sapagkat kami ay nangakasala laban sa Kanya. Daniel 9:11, lumang tipan yan. So nagkasala ang Israel. Ano ang sabi sa Deuteronomy? Kung susundin nyo ang utos ng ninyong Diyos, nilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala, ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ninyong Diyos. Ngayon, ang sumpa ay kung lilihis ka sa daan na aking inuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa mga Diyos na hindi nyo nangakilala. So maraming mga taga-Israel na sumunod. Meron pa nga naggawa ng baka, naggawa ng kambing, para yun ay sambahin nila. So maraming sumunod, lumihis ng daan. So eto na, dahil nga nagkasala ang Israel. So eto na ang pinangako ng Diyos sa mga taga-Israel. Ang pagtutubos. So ito na, ito Isaiah 44:22. Ang Isaiah 44:22. Kaya hindi muna tayo.
Ang Isaiah 44:22 ay isang mga hula. Ito ang libro ni Isaias na mga nangyayari na nung dumating si Jesucristo, dito na nangyari lahat ang mga sinasabi ni Isaiah. So, eto na ang pagtutubos na sinabi ni Isaiah. Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang at parang alapap ang iyong mga kasalanan. Manumbali ka sa akin sapagkat tinubos kita. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunang laban sa atin, na hindi naaayon sa atin, na ito'y kanyang inalis na at pinako sa krus. So, ano tong sinasabi kong sumpa ng kautusan? Ito ba ang itinubos? Ito ba ang tinubos na kasalanan na sinasabi ng mga mangangaral nyo? Ito ba ang sinasabing once you're saved, you're saved? Ito ba ang sinasabing tinubos ko no ang mga kasalanan niyo? Huwag kayong magpiling Hudyo. Kasi mga native lang kayo, hindi kayo ang anak sa pangako. Hindi kayo nakahilera doon sa mga hinabili ng Panginoon. Hindi kayo kasama doon sa pinangakuan ng Diyos. Yun lamang ay doon sa mga lipi ng mga taga-Israel. Huwag kayong piling. So kaya lang nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil nga naibigay sa mga hintil ang kaligtasan, dahil ito ay tinanggihan ng mga Hudyo nung panahon ng pagtutubos ni Jesus. So ito, habang kinukwentuhan kita, binibigyan kita ng aral ng history para hindi kayong lagi mo feeling mo na save na ako o ligtas na ako. Walang ganun. Napapasok ka sa mga mundo ng mga iglesia na sasabihin eto ang tinubos ni Kristo. Wala pang panahon wala pang iglesia noon, panahon pa ni Kristo, mga Hudyo yung tinubos, hindi ang iglesia doon. Walang Pilipino doon, please. Huwag kayong piling. Sino ang tinubos kundi ang pinangakuan ng mga anak ng mga magulang na tropa ni Jesus, mga kaibigan ni Jesus noong unang panahon. Ano ang sabi ni Pablo sa gawa? Na sila'y minahal ng Diyos dahil sa kanilang mga magulang. Sila ang mga pinangakuan ng Diyos. Kaya kung magpipiling kayo, kayo na lang. Dahil masarap yung may pinangahawakan ka na iyon lang ang dapat sa'yo. So, ito bang sumpa ng kautusan na tinubos ni Kristo ay malinaw sa inyo? Malinaw ba itong tinubos ng dugo ni Kristo? Na pinawi ang Colossus 2:14. Na pinawi, patay. Wala na. Colossus 2:14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin. At ito'y kanyang inalis na at pinako sa krus. Patay, lobat na pala, men. Saglit lang ha. Kukunin natin yung pang-suporta natin. Wait. Baka matuluyan ng ating charge. Wait lang. Sabi na
Okay, tapusin muna natin to para meron tayong ma-share sa panahon ng Semana Santa, sa edition ng Semana Santa, 2025 edition ng Semana Santa. So ayusin muna natin to para magkaliwanagan tayo. So ayon sa nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng espiritu ng pagkakatulog, ng mga matang hindi nakakakita, ng mga pakinig na hindi nakakarinig hanggang sa araw na ito. At ito ay yamang nakikilala natin ang panahon na ngayon kapanahunan na magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y nagsisampalataya ng una. So nung panahon ng lumang tipan, iyon ay lahat ay bulag. Yun ay lahat ay daya. Dahil nga sa pagsalangsang ng mga taga-Israel. So nung dumating si Jesus, dito niya na ipinaliwanag lahat sa inyo para iligtas kayo sa mga bagay na nasusulat tungkol nga dito sa sumpa ng kautusan. So ito ang kaunawaan sa lumang tipan at bagong tipan. Ang sino man ay hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa damit na luma, sapagkat ang tagpi ay bumabatak sa damit at lalong lumalala ang punit. At sinasalita rin naman niya sa kanila ang isang talinghaga. Walang taong pumila sa bagong damit na itinagpi sa damit na luma. Sa ibang paray sisirain ng bago, at sa luma naman ay hindi bagay ang tagping mula sa bago. So ano to? Kaya nga tayo may Old Testament at New Testament. Ang Old Testament ay ang lumang tipan. Pagka sinabing lumang tipan, ito ang tipan ko sa inyo. Pagka may bagong tipan, ito ang bago kong tipan sa inyo. Ibig sabihin, meron siyang ipinatutupad sa bagong tipan. Kaya nga naandito tayo sa bagong daan na ipinahahayag ni Jesus. Nakuha nyo? So wala na tayo dun sa lumang tipan, kundi nandito na tayo sa bagong tipan. So at gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan. Sa aking dugo'y gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay daw, topwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. So anong ibig sabihin nito sa parabola? Ang titik, kumbaga ito yung mga kautusan, na mga lumang kautusan noon. Ngayon ito ay pinalitan ng espiritu, kundi ito ang espiritu na itinuro ni Jesus. Ano ang sinabi ni Jesus? Wala silang kaalam-alam na ang aking sinasalita ay tungkol sa espiritu, kundi ito ang tunay na aral na ibinibigay ni Jesucristo nung unang panahon pa. Okay. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na, narito'y sila'y pawang naging mga bago na. So kaya nga niya sinasabi na kung ikaw ay hindi isisilang muli, ay meron kang kasalanan. Hindi ka makakapasok doon sa kaharian ng langit. Kasi kailangan mo ito yung panahon nung nandun pa si Jesus.
Kasi yung unang tipan, yung lumang tipan, ay kailangan niyang burahin at ibigay ang bagong tipan sa tao. So, nandito na tayo. Ngunit bago dumating ang pananampalataya ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahahayag pagkatapos. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito ginagawa ang kapayapaan. So, mabilisin natin to, baka malobat na. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran, sa kabanalan ng katotohanan. Ito, tagal ko nang kinompile to. So, itong mga verses na to ay mga panampal ko to sa mga kadebate ko. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niya lumalang sa kanya. So sabi ko nga, kung di ka isisilang muli, ano bang parabola sa isisilang muli, kundi ikaw ay gawing bagong tao. Para kang musmus na bata na binigyan ng bagong isip. Kasi nga, ito ay bagong tipan. Para kang isinilang na bata na walang alam, na kung ang alam mo lang ay yung dating bagay, ngayon kailangan mong maging musmus para ibigay sa iyo ang bagong tipan at doon ka lumago sa bagong tipan. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una, datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit na lumipas. Ano ang sabi ko? Doon sa sinasabi niya, ano yung sinasabi ko kanina? Isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Yung unang tipan, datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinatawag ay magsitanggap ng pangako na walang hanggan. Na manang walang hanggan. Magsitanggap kayo ng manang walang hanggan. Wow. So ano itong sinasabi ko doon sa inyo, na kapangyarihan at impluensya? Kung yun ba'y walang hanggan, ewan ko. Kung kayo'y nakikinig doon. So, Hebreo 12:24. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasa ininyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. So ano tong bagong langit at bagong lupa? Baka sabihin nyo na naman, bagong planeta na naman yata ito. Diba, pagkatatanga-tanga ka at hindi ka marunong umunawa sa mga hiwaga ng Biblia, eh, baka saan ka mapunta? Baka mapunta ka sa Pluto, Saturn. So kailangan mong unawain ko itong bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Ito ang mga itinuturo ni Jesus sa bagong tipan. So mga minamahal, ito na yung mga talutalukbong ng mga panlito-lito ng mga apostol. Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos. Wala daw sinusulat.
kundi ang dating utos na nasa inyo'y buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita ng inyong narinig. Muli, bawi na naman si Juan. Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bagay na tunay sa kanya at sa inyo'y sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Kuha nyo? At ngayon pinamamanghi ko sa inyo ginang na hindi waring sinusulatan kita ng isang bagong utos kundi yaong ating tinanggap ng pasimula na tayo mga ibigan sa isa't isa. Kaya't kung sino man ay na kay Kristo ay siyang bagong nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Sila'y naisilang muli sa bagong turo, bagong tipan na itinipan sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang tinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman. O ito, di ba? Sa pamamagitan ng daang bago. Asan nyo yung mga dating daan? Where are they? Naandun pa rin, di ba? Sa dating doon. Ito, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa mga tuwid bagay sa kanyang laman. So wala na kayo doon sa long hair. Gawin yung gusto nyo kasi ang utos ay ito. Guro, alimbaga ang dakilang utos sa kautusan at sinasabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong mong puso at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawa ay katulad ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Hindi ko pala nailagay dito yung awit. Maya ilagay natin. Ito pa. Sana nga ba yun? Pusit talaga. Gahanap na naman tuloy tayo. Saglit ha. Para madagdagan. Ano nga ba yun? Huwag kang magnanakaw. Para mas malinaw, di ba? Ito. Para mas Okay. Puta, may pandagdag na naman tayo. Ayusin na muna natin. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako magaling sa memorize ng verses. So salamat ako kay cellphone, magaling siyang maghanap. Kaya pag nagsasalita ako, dire-diretso lang na dapat yung sinasabi mo ay nakasulat din sa Biblia. O ito. Edit muna natin kasi awit. Edit. Nakaw, putang na nawala na. Pusit. Mamaya na. Ay sinasabi ko min. Ayan ang sinasabi ko eh. Saglit. Nakpo. Ay sinasabi ko eh. Dire-diretso. Ito ha. Para nawala na tayo tuloy.
Tasan na yun. Ito sinasabi ko, mapuputol tayo eh. Ito. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan ng mga propeta. Bakit? Bakit dito nauuwi ang buong kautusan ng mga propeta? Basahin nyo itong Romans 13:9-10. Sapagkat ito yung mga dating utos noon. Sapagkat ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos, ay nauuwi sa salitang ito na sa makatuwid bagay, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Ano yung sinabi ko noon? Kung lahat kayo magkakaibigan at magkakatropa na may pag-ibig kayo sa isa't isa, may gulo bang mangyayari lalo na sa mga bawat bansa? Meron bang gulo mangyayari? Wala, nothing, di ba? Kasi nga magkakatropa kayo. Ayaw nyo magkasakitan mag-isa. Kaya walang gulo. Ang pinahayag dito ni Jesus ay ang peaceful o ang kapayapaan sa buong mundo. So kasi doon sa lumang kautusan, yun ay yung mga hindi ko pa masyado na ano yung lumang kautusan, sunod na ulit. Mga lumang kautusan kasi mga parusa yun sa Israel. So ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sapagkat sino mang gumaganap ng buong kautusan, ito ay tungkol doon sa lumang kautusan, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan ay gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. So, meron naman kayong choice. O, kung ganapin mo yung lumang kautusan, kung kayo'y matisod sa isa, napakadami nun. Sa Leviticus, mababasa mo yun. Alam ko nandun yun sa Leviticus. So, napakadaming kautusan nun. So, pag natisod ka sa isa, nagiging makasalanan ka na sa lahat ng kautusan. Kumbaga, yung ginawa mo mga kautusan na sinunod mo, pagka sumablay ka sa isa, walang kwenta lahat yung ginawa mong kautusan na yun. Nakuha nyo? So ano ang sabi? Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid bagay, dito mo, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, talastasin mo nga na ang Panginoong ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya, tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin lahi. Sino to? Sino tong Panginoon nating Diyos na to na nasa Deuteronomio, doon pa sa lumang tipan, na siya ang nag-iingat ng tipan buhat pa nung una? Sino tong Panginoong Diyos na to? Anong papel ni Jesus? Anong papel ni Jesucristo dito? Ba't napunta sa kanyang tipan? Sino tong Panginoong Diyos na to na hindi nyo? Until now, walang nakakakilala kung sino ang Panginoong Diyos. Nakakuha nyo? Ayon sa nasusulat, nabasa na natin to. Ang aariing ganap at hindi aariing ganap. So, eto na. Ito ay tungkol sa Holy Week, tungkol to sa pagtutubos ni Kristo sa kasalanan. Ang aariing ganap at hindi aariing ganap. Datapwat yaong binuhay na mang-uli ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. Kaya't
Maging hayag nawa sa inyo mga kapatid, sa pamamagitan ng taong ito, ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. So sa pamamagitan ni Jesus, ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Tinubos niya na nga ang mga kasalanan ngayon. So, at sa pamamagitan niya ay bawat nananampalataya, at sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ano tong kautusan ni Moises na to? Ito yung binuhos niya sa Israel, ang sumpa ng kautusan na tinubos na ni Kristo. Nakakuha nyo? Magsipag-ingat nga kayo, baka magsilapit sa inyo ang sinalita ng mga propeta. Baka makabasa ka dyan ng yung mga lumang propeta na isinugo noon ng Panginoon. Kahit yung mga yun, bulag yun. Dahil ano ang sabi? At yung yamang na ayon sa nasusulat, binigyan sila ng Diyos na espiritu ng pagkakatulog, mga matang hindi nakakakita, mga pakinig na hindi nakakarinig hanggang sa araw na ito. Doon sa araw ni Jesus. So yung mga propeta noon walang alam yun, kundi sundin lang ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Yun ang briefing, naka-briefing sa kanila. Para silang mga sundalo, kung ano lang ang sinabi, wag mong dadagdagan, wag mong babawasan. Ang dahilan sa pagiging hiwalay mo kay Kristo. Oo, pinatotohanan kong muli sa bawat taong tumatanggap ng pagtutuli. Ano ba itong pagtutuli na to? Magpatuli ka dyan ng ilang beses. So ang tuling sinasabing to ay pagtanggap mo sa mga kautusan. Ito pinatotohanan ko muli sa bawat taong tumatanggap ng pagtutuli na siya'y mga kautangan, tumupad ng buong kautusan. Yung tumatanggap ng pagtutuli, siya'y may buong kautungan, tumupad ng buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong nangaiibig na aariing ganap sa kautusan, nangahulog kayo mula sa biyaya. So sino to? Taga Galatia 5:3 hanggang 5:4. So sila'y hiwalay kay Kristo, yung tumutupad ng lumang kautusan. So sino ang nangaiibig ay sila ang aariing ganap ng kautusan. Nangahuhulog kayo sa biyaya mula sa biyaya. Nangahulog kayo mula sa biyaya. Sapagkat tayo sa pamamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay naghihintay ng pangako ng katuwiran. Sapagkat kay Kristo Jesus kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan. Kahit man ang di pagtutuli kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang buhay at kamatayan sa pagbibigay sa aral tungkol sa binibigay sa iyo. Aray ko. Nalay na. Ilang minutes na? 38 minutes. Wait. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka rin uuwi. So ito'y tungkol sa mga kamatayan. So ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. So yung diwa natin, ito yung sinasabi ng ewan ko, yung quantum theory na forever yung diwa natin ay buhay. Hindi ko alam, wala akong knowledge dun eh. So yung diwa na yun, mapupunta yun sa Diyos. So yung words kasi, yung salita ay isang espiritu. So pag ikaw ay namatay, yung mga diwa mo ay mapupunta doon sa Diyos. So ito, binigay ko lang to kasi
Dito na yung buhay at kamatayan ni Jesus kung paano. Datapwat si Kristo nga ay muling binuhay sa mga patay. Siya ay naging pangunahing bunga ng tutulog. Gayon din naman ang pagkabuhay na manguli ng mga patay tinanim na may kasiraan, na binubuhay na manguli na walang kasiraan. So dito, bigyan ko kayo ng history kasi malapit na tayo mag-isang oras, awit talaga. So bibigyan ko kayo ng history. So nung panahon ni Adan at Eva, sila ay walang kamatayan nung panahon na yun. So dahil sa kasalanan, sa pagkain ng bunga na ipinagbabawal sa kanila, sila ay nagkaroon ng kamatayan dahil dun sa kasalanan na yun. So nilagyan ng Diyos ng mga tibo, para hindi sila makapasok muli doon sa Hardin ng Eden. So ang ginawa ng Diyos, paano ang pinangako ng Diyos para ibigay ulit sa iyo ang buhay na walang hanggan, kundi eto na. 'Di ba? So hindi na tayo magkakakalkal o magsasalita pa ng history, baka kasi umabot pa tayo ng 2 oras. Sinasabi ko nga ito mga kapatid na ang laman ay dugo at ang dugo ay hindi makapagmana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasarian ay nagmamana ng walang kasarian. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na manguli na walang kasiraan at tayo babaguhin. Sapagkat kinakailangan na ito'y may kasiraan, magbihis na walang kasiraan, at itong may kamatayan, magbihis na walang kamatayan. Naalala ko to, natatawa ako dun sa kwento ng tatay ko dati, itong mga dating daan. Natatawa ako dito kasi nga daw, kailangan bihisan yung katawan natin ng walang kasiraan kasi nga pag pumunta tayo sa space, magkakawatak-watak daw yung katawan natin. Totoo hindi. Kwento to ng mga dating daan, mga dating doon ni Brad Pitt. Kwento to ng mga dating daan na kailangan daw magbihis kayo ng walang kasiraan para pagdating sa space. Kasi kailangan may damit ka na hindi kayo magkawatak-watak doon, hindi suwasab. Kasi nga daw sasabog yung katawan nyo pagka pumunta kayo doon sa space. So ano ang sinabi ng Diyos? Ang diwa, pag kayo namatay, ang diwa mo ay babalik doon sa Diyos. So lahat tayong yung mga nangatutulog, yun ay magigising nang walang kasiraan at siya ay pupunta doon sa Diyos. Nakakuha nyo. So diretso na tayo, hindi na tayo magsa-science dito. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayoy mangyayari, ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi, kundi sa pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan, ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Saan naroon o kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ng iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Nakakuha nyo? Kasi nga nagkasala ang Israel, iyon ay kasalanan ng Israel. Kaya binuhos sa kanila ang kautusan ng sumpa na yun. Napakasama ng sumpa na yun. Baka hindi ko pa nababasa masyado yun. Pero napakatindi ng sumpa na yun. Isa yung pahirap. Talagang matindi.
Sabi ko sa inyo, sa yung gulo na napakasama. Kaya nga ito, ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kasi nga ito ay yung kasalanan ng Israel na tinubos na ni Kristo, na pinawi niya na ang lahat ng kasalanan na yon. Yung mga sumpa na yon ay pinako niya na sa krus, na hindi na dapat ginagawa yung mga kautusan na yon. Datapwat salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong magawa sa Panginoon. Saan ba tayo? Ay, wala na to. Ito. Sinasabi sa kanila ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli, ang kabuhay na sumasampalataya sa akin. Bagamat siya'y mamamatay, gayoy may mabubuhay siya. Sino sumasampalataya kay Jesus? Ba? Gawin nyo ba? Pag hindi, patay ka talaga. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Naniniwala ka ba doon? Ako, naniniwala ako doon. Wala man, yun ang sabi. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Sinabi sa kanya, oo Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, anak ng Diyos, sa mga tuwid bagay ang naparirito sa sanglibutan. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. So kung malaman mo ang katotohanan na to, malaman mo ang katotohanan sa kautusan, malaman mo ang katotohanan sa iisang Diyos, at ika'y uurong dito, tandaan mo, wala ka nang babalikan. Hindi ka na makakabalik. Wala nang balikan yun, tandaan nyo. Kasi nga, ano ang sinabi? At kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Yun ang briefing eh. Kaya huwag kang sasablay. Kaya nangangawit na tong kamay ko. So sapagkat sila rin saan ba tayo? Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay hinandog sa kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Sapagkat sila rin ang nangabalito tungkol sa amin kung paanong nakapasok kami sa inyo at kung paanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod kayo sa Diyos na buhay at tunay. Ang Diyos ay hindi patay, kundi ng mga buhay. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may mga pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. O sino tong Diyos na buhay na to? Ang handog tungkol sa kasalanan. Ito na. So 49 minutes na tayo. Ito ay tungkol sa mga kasalanan sa mga kasalanan na ito yung tungkol sa mga Holy Week. Ito nga yung topic natin is Holy Week. Hebreo 10:4. Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makakapag-alis ng mga kasalanan. Kasi ito yung ginagawa ng lumang tipan. Yung mga baka at kambing, yun ang sinasacrifice nila yon para dun sa pagtatanggal ng kasalanan. Pero hindi yun. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi
Hain at handog ay hindi mo uibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Sa itaas ay sinasabi mga hain at mga handog na susunugin buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, di mo rin kinalulugdan. Mga bagay na inahandog ayon sa kautusan. Sa kaloobang niya ay tayo pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkakahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. So itong katawan na to, minsan lang to. Wala tong second, walang twice, walang thrice. Walang pangatlo. Nakuha nyo? Sino yung nagsasabing mga sekta dito na babalik si Jesus at kayo tutubusin? The fact, ang paghahandog na yon ay minsan lang dahil nga dun sa kasalanan na sa sumpa ng kautusan na kailangan niyang tubusin na iyon ay ipinako niya na sa krus. Ang kasalanan na yon ay minsan lang. Ang katawan na inahandog ni Jesucristo ay minsan lang, magpakailanman. Pagka magpakailanman, forever. Walang second, walang thrice, walang second chance, walang third chance. Kundi isang beses lang. Nakuha nyo? Bakit ang dami nagsasabi dyan? Uy, tutubusin kami ni Kristo. Wala na kami kasalanan, tinubos na kami ni Kristo. Mga loko-loko. Yan ang kahirapan pagka wala kang alam sa Biblia. Madali kang tangahin ng mga mangangaral dahil wala kang parehas kayong tanga. Diba? Totoo hindi. Ang katotohanan, ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo, naghahandog na madalas na gayon din ng mga hain na hindi makakailis kailan pa man ng mga kasalanan. Ngunit siya ang makapaghahandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanya pinasasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal. At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Ano yung sabi ko sa inyo kanina? Minsan lang ang katawan na yun na hinandog para sa kasalanan. At kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Wala ng second chance. Walang ganun. Isa lang beses. Baka sabihin nyo, babalik si Kristo para tubusin kayo. Mga gago. Iligtas nyo yung sarili nyo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Wala nang natitira na. Wala nang katawang Kristo na makikita pa ng tao na maghahain para sa kasalanan. Walang ganun. Ay, lubat, patay kang bata. Nasabi ko sa iyo, bro,